Hi everyone! My name is Pastor Gani V. Kumusta po kayo? Tayo po ay magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. And before we start with our lesson series entitled Enjoying Life Under God's Authority, tayo po ay magbigay ng ilang mga announcement. Tayo po ay nasa road to 1,000 subscriber na po sa ating YouTube account ng pangalan ay The Master Teacher BS. At as of now, we have 814 subscriber. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po sa lahat ng nag-subscribe at sa mga magsusubscribe pa. So don't forget to please like, share, and subscribe na rin po sa ating account. And also, don't forget to silence your phone para makapag-concentrate tayo sa salita ng Diyos. Please take down notes at magsulat tayo because we believe that a church is a school. Tayo po dapat nag-aaral ng salita ng Diyos. Also, don't forget to invest and invite. Bring a family or friends sa ating iglesia. And don't forget to watch our online worship service. Dalawa po yan every Wednesday, 6 p.m. and Sunday is 8 in the morning. So, handa na po ba tayo mag-aral ng salita ng Diyos? Ayan. Kung handa na tayo, sabay-sabay tayong magdeklara ng deklarasyon ng pagpapala in 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Sapagkat pag sinasabi mo ito'y deklarasyon ng pagpapala sa iyong spirit, soul, and body. Kompletong pagpapala mula sa ating Panginoon. Amen? Amen. So it's time to learn. Our lesson is entitled Enjoying Life Under God's Authority, part number 2. Yan. So, pag pinag-usapan natin ang salitang authority, ano ang unang pumapasok sa inyong isip? What comes to your mind when you hear the word authority or kapangyarihan or karapatan, di ba? So, pwedeng ang isipin ay limitations, suppression, intimidations, pwedeng magbigay ng fear or takot, abuses, or even misuse. Sapagkat pag meron kang authority, merong abuse or misuse of authority. Pero kapatid, kaibigan, pwede kang maging masaya habang sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Again, pwede kang maging masaya habang sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Dahil ang totoo, ang Diyos natin ay hindi malupit, hindi po siya mahigpit, hindi rin siya killjoy, at hindi rin po siya pahirap kapag meron kang ministry na hinahawakan. Amen mga kapatid? Kasi kung ganyan ang ating kaisipan, hindi natin mai-enjoy ang ating buhay, lalo't Kristiyano ka na. Look at this, Ecclesiastes 5:19-20, sabi rito, God gives some people what? The ability to enjoy, no? The ability to enjoy the wealth, kayamanan, and property He gives them, as well as the ability to accept their state in life and enjoy their work. 20, they do not worry. Hindi sila nag-aalala about how short life is because look at that. God keeps them busy with, saan daw? With what they love to do. At ano nga bang ginagawa ng mga anak ng Diyos? They serve the Lord. Amen? At pag nagsaserve ka, nag-i-enjoy ka habang ikaw ay pinagpapala ng Diyos. At naging posible po ito nung dumating na ang ating Panginoong Yesus. Sabi po ng John chapter 10 verse 10, anong buhay ba ang gusto ng Diyos sa atin? Look at this. John 10:10, a thief, si Satan or the devil is only there to steal, look at that, and kill and destroy. Pangit ang kanyang plano ng demonyo sa atin. I, Jesus, si Jesus nagsalita, came so they can have real and eternal life, more and better life than they ever dreamed of. No? So gusto pala ng Diyos na magkaroon tayo ng good and better life. Maganda at maayos na buhay. Bakit? Para ma-enjoy natin ang buhay natin habang naglilingkod tayo sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga dapat, sabi ko, dapat yung mga naglilingkod sa Diyos, dapat wala na silang problema sa pera eh. Tama ba? Kasi naglilingkod ka na nga, tapos mamumroblema ka pa sa pera, hindi ka makaka-focus sa iyong ministry. Dapat, habang naglilingkod ka, ang Diyos na ang bahala sa iyong pera, sa iyong pananalapi. Ang iisipin mo na lamang ay maglingkod, maglingkod, maglingkod sa Diyos,
Kasi ang Diyos ang magpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Amen po ba mga kapatid? Hindi tayo naghahanap ng pera, hindi yung naghahanap ng trabaho, hindi ka nagpapayaman kasi pag ginawa mo yon, hindi ka rin mag-i-enjoy sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Are you still with me? Focus ka lang sa gawain ng Diyos na buhay. Amen? Amen. Pero, wag masyadong mag-enjoy. Sabihin sa katabi, wag masyadong mag-enjoy. Bakit? Kasi baka makalimot ka sa iyong ministry at makalimot ka sa Diyos. Kasi, di ba, pag sobrang enjoy mo, nakakalimot tayo. Look at 1 Timothy 6 verse 17. Sabi ni Pablo, tell those who are rich in this world, mga nagsipagyaman na, not to be proud and not to trust in their money. Huwag maging mayabang, huwag magtiwala sa pera, which will soon be gone. Bakit? Kasi nauubos din kaagad ang pera, nawawala din yan sa isang iglap. Ano ang sabi? But their trust should be in the living God who richly, look at that, who richly gives us all we need for our enjoyment. So ang Diyos pala nagbibigay ng lahat ng blessing sa atin at hindi ka lang pinayaman ng Diyos para yumaman lang, kundi pinayaman ka para mag-enjoy sa buhay din. Amen mga kapatid? Huwag puro ipon ng ipon, huwag puro subi ng subi. Bumili ka rin ng gusto mo, kumain ka ng masasarap, mamasyal ka kung may time habang ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen. So, ang question na sinagot natin noong nakaraan ay, do you have any problem submitting to authority? May problema ka ba sa pagsunod sa mga nakakataas? Kung meron, malaking problema po yan. Pero kung wala ka namang problema, then that is good. Why? Because, sabi rito, God designs life to be lived under, under authority. No? So, ibig sabihin, laging may may langit sa iyong ulunan na nakapaibabaw sa iyo. There's always something or someone above you and you are under it. No? Sa bahay lang, may authority, di ba? Ang parents. Sa school, may authority. Ang principal, mga teachers. Sa church, meron ding authority. Ang mga pastors and leaders and workers. Care leaders. Amen mga kapatid? So, lagi tayong nasa ilalim ng isang authority. And it's not just like this. Authority is like an umbrella, payong, designed to cover you, to protect you, and help you enjoy life amidst the heavy rain and scorching heat. No? So, once na na-born again ka na, tayo under na sa payong, sa otoridad ng Diyos. Kaya, kung nagpapasakop ka at sumusunod ka sa otoridad ng Diyos, mag-e-enjoy ka kahit malakas ang ulan, kahit tirik ang araw, kasi protektado ka ng payong ng otoridad ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Amen. Kaya buong pagmamalaki na inangkin ng Panginoong Yesus ang ganitong pananalita. Matthew 28 verse 18, sabi ni Lord Jesus, then Jesus came to them and said, ano sabi niya? All authority in heaven and on earth has been given to me, kay Jesus. No? Nasa kanya na ang lahat ng power, lahat ng authority. And if you're going to dig deeper on the word authority, ang Greek word po niyan, nung nakaraan, sinabi ko na, ang Greek word niya ay exousia. Sabi nga natin, exousia. Very good. It means full power, rule, dominion, jurisdiction, prerogative. Sa madaling salita, pamumuno, kapangyarihan. Amen mga kapatid? It also means power of choice, liberty of doing as one pleases. Sabihin, pwede mong gawin ang isang bagay pag ito'y pinayagan mo, at kung hindi mo pinayagan, hindi mangyayari. Amen? Also, physical and mental power. It is the ability or the strength which one is gifted. No? It is either you possess it or you exercise it. Meron kang talino, meron kang malakas na pangatawan, and that is called exousia. Also, it means the power of authority or influence. And, ito maganda, the rights or privileges. No? Pag meron kang exousia, binigyan ka ng Diyos ng power, you have the protection, the covering, the dominion, also full power, no? Etc., etc.
fourth is the power of rule to or govern, no? Be masters over. So ito po yung mga kapangyarihan naman ng mga nasa gobyerno, nasa pamahalaan at dapat sundin din natin sila. Amen po ba? Now, lahat ng mga power na ito ay ibinigay na sa lahat ng mga anak ng Diyos. Pumalakpak nga po ang lahat ng mga anak ng Diyos. Yan, nasa sayo ng exousia. Bakit? Sapagkat ibinalik na kay Kristo ang lahat ng kapangyarihan. And look at Colossians 2 verse 10. Tingnan nyo. And you, sino yung mga kausap? The Christians or the believers had been given fullness in Christ. Ibinigay na sa atin yung kabuuan ng todong kapangyarihan ni Kristo, who is the head over every power and authority. What's that? The exousia. So, in the new covenant, kung ano ang meron si Lord Jesus, meron ka na rin. At anong meron si Lord? I have given all authority, exousia. Jesus has the power and authority, kaya lahat din ng anak ng Diyos ay meron ng kapangyarihan sa lahat ng bagay. Can you hear amen? Amen. Therefore, we are, next. Therefore, we are created to live under God's authority. Amen po? So, tayo pala ay nilikha para mamuhay sa ilalim ng otoridad ng Diyos. Hindi po pwedeng mas mataas yung nilikha kesa dun sa lumikha. Sino bang nilikha? Tao. Sino ang lumikha? Ang Diyos. Kaya ibig sabihin, kung nasa bubong ka pa ng bahay ng iyong mga magulang, you are under their authority, ikaw ang susunod. Hindi si nanay, hindi sa tatay. Maliwanag po ba yan? Maliwanag. Genesis 1:27-28, look at this. So, God created man. Sino ang nilikha? Man. Sino ang lumikha? God. God created man in His own image, and in the image of God, He created him. Male and female, He created them. 28, God blessed them and said to them, be fruitful, increase in number, fill the earth and subdue it, rule over it. Sa King James, have dominion over. No? Pagharian mo. Rule over the fish of the sea, no? Sa dagat, sa tubig, and birds of the air, sa himpapawid, and over every living creature that moves on the ground. So lahat ng hayop sa tubig, hayop sa langit o himpapawid, at sa lahat ng mga gumagapang sa mundo, ito'y kayang pagharian ng tao. Yes, including lions. That was in the Genesis creation and setting. Pero ngayon, syempre hindi na. Kasi nga nawala po yun. So ang Diyos ang nagbigay ng power or rule sa tao, not vice versa. Kaya sino ang susunod? Tao ang susunod sa Diyos. Hindi ang Diyos ang susunod sa tao. Maliwanag po ba yun mga kapatid? Okay. So tandaan po natin ito. All human authorities are under God's supreme divine authority. No? Again, all human authorities are under God's supreme divine authority. Pag sinabing supreme, it is the highest. It is the utmost, the best, the ultimate. No? Pinakamataas. No? Yes, we may hold power of possession sa ating mga trabaho o sa bansa. Like, you will be called boss, manager, amo, sir, no? Press, president, consi, cap, chief, madam, engineer, architect, doctor, or attorney. Pwede mong kunin lahat ng power na yan. And you can make decisions. But that authority is ultimately originates from God. Lahat ng meron tayo galing sa Diyos, and we are accountable to God when we use that authority. Maliwanag po ba mga kapatid? So pag ginamit mo ito, either you use it wisely or you use it abusively, mananagot tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng karapatan na yon at kapangyarihan. Amen mga kapatid? Dapat malinaw yan. Sabi sa katabi, dapat malinaw yan. Wala tayong dalang kapangyarihan nung pinanganak tayo. Wala rin tayong pag-aari kahit 5. Amen? So lahat ng meron tayo, ipinagkatiwala lang sa atin ng Diyos kasama ang ating buhay, kasama ang power na meron tayo.
Ano man ang narating natin, ito ay dahil sa kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Can you hear amen? Amen. Sige, palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Pero, dahil sa sin or kasalanan, nawala ang authority ng tao. Dahil nagkaroon ng malaking pagkakamali ang tao, nawala ang glory ng Diyos, which is man's covering and protection. Nahiwalay ang tao sa Diyos, kaya naman nawala rin ang kapangyarihang ibinigay sa atin. Amen po ba? Gusto niyo po ba ng good news? Buti na lang. Ang good news na ibalik na ito. Dahil kanino? Dahil ba sa'yo? Hindi. Dahil kay Lord Jesus. Sabi nga natin, dahil kay Lord Jesus. Praise the Lord. Kaya nga po, sabi ko kanina, buong pagmamalaki niyang inangkin ni Lord. Sabi niya again, Matthew 28 verse 18, Then Jesus came to them and said, all authority. No? Ang Greek word ng all ay pas, exousia, authority. So all authority in heaven and on earth has been given to Jesus. Amen po ba mga kapatid? So sa wakas, nasa kanya na ang lahat ng power, lahat ng authority, kaya pwede niya nang ibalik sa tao ang nawala na kapangyarihan. At sa lahat ng mananampalataya kay Kristo at sa ating Diyos na buhay, you are given exousia. Amen mga kapatid? And we call that believer's authority. Sabi nga natin, believer's authority. Yan. Alam mo ba ang iyong karapatan bilang anak ng Diyos? Alam mo bang iyong kapangyarihan bilang anak ng Diyos? So let's have a quick discussion about this. What is believer's authority? Ang sabi po dyan, by definition, it refers to the delegated power and ability that Christians believe they receive from God through Jesus Christ to exercise spiritual influence and dominion over the forces of darkness and to advance God's kingdom on earth. It is not about personal power, look at that, but about operating within the authority of Christ. So, ibig sabihin pala ng believer's authority, ibinigay lang sa iyo ng Diyos dahil kay Kristo, kaya mong pamahalaan lahat ng magawa ng masasama, the darkness and the spiritual influence, pero it is just within the authority of Christ. Sinabi ba ng Diyos na kaya natin magpalayas ng demonyo? Yes. Sinabi ba ng Diyos kaya natin magpalayas ng mga sakit karamdaman? Yes. Pero kung hinamon mo si Satanas na lagi kang inisin at sirain ang buhay mo, aba, medyo labas ka na dyan sa otoridad na yan. Kasi ang sabi ng Diyos lang ay palayasin mo siya, pero wag mo siyang hahamunin. Amen? Maliwanag po ba yon? So that is your believer's authority. Now, because God has given us authority, there are 3 provisions under God's authority. At last time ay natapos na nga po natin ang letter A. Ano po yung letter A? Material provision. Sige nga, sabihin natin, material provision. No? So, lahat ng mga material na bagay na kailangan natin para mabuhay sa mundong ito. So, tatanungin ko kayo, anong pipiliin natin? Pera or pagkain? No? Pera o pagkain? Yan. Siguro, yung iba, marami magsasabi, pera. Pero para sa akin, ang pipiliin ko, pagkain. Bakit? Kasi mas mahalagang pagkain. Genesis 1:29, sabi ng Lord, sa unang pagkalikha, I have provided all kinds of grain and all kinds of fruit for you to eat. No? Hindi nagkulang ang Diyos sa tao. Nag-provide siya ng pagkain, hindi pera. Ulitin ko, nag-provide si Lord ng pagkain, hindi pera. Tama? Kaya kung kulang ka man or kung wala ka mang pera, pero may pagkain ka naman, hindi ka kulang. Amen mga kapatid? Why? Kasi food ang pangangailangan or need ng tao para mabuhay. Tama? Nakita na ng Diyos yan. Ang pinakamahalaga sa tao, pagkain kaysa sa pera. Tama po mga kapatid? Sabi nga po rito, useless ang pera kapag wala kang mabili na pagkain. Tama ba mga kapatid? Tama po ba? Yes. At kung kayo pinakapanood na ng movie na ang title ay The 33, starring Antonio Banderas, no? So, ito pong kwento nito,
meron pong 33 na minero na natrap underground sa mining sa Chile. Ang problema nila, dahil natrap na sila sa ilalim, hindi na sila makalabas. So, para maka-communicate sila, nagbaon sila ng mga tubo, maliliit na tubo, at doon sa tubo na yon, no, ay nagpapadala sila hindi ng pera, kundi pagkain. Bakit? Kasi pagkain ang kailangan nila para mabuhay. Sapagkat meron na silang 3-day supply ng pagkain na nandun sila sa ilalim. Pero sabi po dyan sa quote, after 69 days in the belly of the earth, they left a note on the wall of the refuge. Ang sabi nila, God was with us. No? Sinabi nila doon sa pader na kanilang kinalalagyan, God was with us. Bakit? Kasi ang Diyos hindi nagpadala ng pera. Nagpadala ang Diyos ng pagkain para sila'y mabuhay. Amen? Does that make sense? Okay. Sino nakapanood ng movie na Titanic? Yan. So, sikat po yan noon. Nung lulubog na yung barko at nagkakaubusan na ng lifeboat, mayroong isang mayaman at ang sabi niya doon sa officer, we have a deal. No? Binayaran kita. Bayad ka. Pero ang ginawa ng officer, itinapon niya sa mukha ng mayabang na mayaman. At ang sabi niya, ayan, your money can't save you any more than it can save me. Get back. Tabi. No? Hindi kayang iligtas ng pera mo ang buhay mo at hindi rin kayang iligtas ng pera mo ang buhay ko. So tumabi ka, paunahin ang mga bata at ang mga babae. Kasi lalaki po yun eh. Amen mga kapatid? So in general, mas mahalaga ang pagkain kaysa sa pera. Do you agree? Amen? Kaligtasan ang mahalaga kaysa sa pera. Amen? And I hope you realize that. Amen po ba mga kapatid? Okay, palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Pero, hindi ko po sinabi na hindi natin kailangan ng pera. I stand corrected with that. Kasi last time, nung tinatanong ko, pera o pagkain, parang ayaw niyong sumagot eh. No? So, hindi ko po sinabi na hindi natin kailangan ng pera. Lahat tayo kailangan natin ng pera, including me. Amen mga kapatid? Kasi sinabi ko last time, mabubuhay naman ang tao basta may food kahit wala siyang pera. Pero noon yun. Sabihin sa katabi, noon yun. Amen? Siguro nung panahon nila Eva at Adan pa noon, and before na malikha ang pera. Pero nung nalikha ng pera, hindi na po ito uubra. Kasi lahat ng tao ngayon kailangan ng pera para makabili ng pagkain. Maliwanag po mga kapatid? Amen. Hindi ka naman kailangan magtanim. Kailangan mo lang magtrabaho para kumita at makabili ng pagkain. Amen po ba? Amen. So, dapat malinaw po yon. Tandaan po natin ito. If you are under God's authority, God will always provide all your needs. Again, God will always provide all your needs. Nag-gets nyo po ba yon? Ano ang ipoprovide ng Diyos? Once ba? Hindi. All your needs. Amen po ba? So, ang tanong ko ay, kailangan mo ba ng pera? Do you need money? Ang pera ba ay need mo or want mo lang? Hindi ko sinabing, do you want money? Amen mga kapatid? Kasi, syempre, kailangan natin ng pera. Oo. Meron tayong mga anak na nag-aaral. May mga anak tayo na gumagatas. May anak tayo na mga maluluho, naka-aircon pag natutulog, kaya bawal tamarin sa trabaho. Ba? Dinagdagan mo pa na kumuha ka ng sasakyan, ng insurance, wala kang pambili ng pagkain, wala kang pambili ng gamot, ng pang-maintenance mo, at ang dami mong bayarin sa bangko, sa mga loans na kinuha mo. Siyempre, may mga needs tayo sa pera. Amen mga kapatid? At kailangan natin ng pera. Pero tingin po kayo sa akin. Alam ng Diyos kung needs ba yon or wants lang or luho kapag ito'y kinaskas mo na sa credit card mo or inutang mo sa kung kani-kanino. Amen po mga kapatid? Kung needs yan, so paano malalaman ng Diyos na needs yan o wants yan? Kung needs mo yan, God will provide. Amen mga kapatid? Mababayaran mo kaagad yan kasi need mo yan eh. Tama? Pero kung luho lang yan, bawal tamarin. Marami kang bayarin. Magtrabaho ka na magtrabaho. Amen na kapatid? At huwag mong sisisihin ng Diyos
kapag kinakapos ka na. Kasi ikaw mismo ang nagbigay ng problema at pahirap sa iyong buhay. Are you still with me, kapatid? Amen. Kaya anong pangako ng Diyos? Philippians 4:19. Ito po, nakasulat dito sa aming bahay. Diyan sa gate namin. Philippians 4:19, and my God will supply all your needs. No? Anong isusupply niya? All your needs, not your wants, according to His riches in glory in Christ Jesus. Amen po ba, mga kapatid? So, leader ka man o simple kang membro, alam ng Diyos ang mga needs mo. Alam ng Diyos kung kailangan mo na ng pera. And brothers and sisters, pangawakan mo ang pangakong ito. God will provide all your needs in Jesus' name. Amen, mga kapatid? Lalo na po sa mga nagmamahal, sumusuporta, at naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Sabi pa ng 2 Corinthians 8:9, you know that our Lord Jesus Christ was kind enough to give up all His riches and become poor so that you could become rich. No? Si Kristo, ginibap niya ng lahat ng pagpapala para ikaw ay yumaman. No? Ginibap niya ng langit, bumaba siya rito para ikaw ay bigyan ng magandang buhay at mayaman, masaganang buhay para ma-enjoy mo rin yan. Tineri, amen? Sama mo na dyan ang Romans 8:32, 2 Corinthians 1:20, at John 1:16. So, question is, iwanan na natin ito, are you living under God's authority? Kung ang sagot mo ay yes, then you are rich. Mayaman ka. And you can enjoy super blessed and happier life in Jesus Christ. Can you hear amen? Amen. Sige po, palapakan natin ng Panginoon. Now, let's move on to the second provision ni Lord. Ano yung una? Material provision. The second is, letter B, emotional provision. No? Yung mga nagpapasaya sa atin. Emotional provision. At isa po sa napakasayang tagpo sa buhay ng isang tao ay, ano po yon? Kapag siya ay na-in love at kapag siya po ay papasok na sa pag-aasawa or pagpapakasal. Tama ba? Pag may nagpapakasal, maraming masaya, no? Including the couple, at marami ring nakikisaya, lalo na ang kanilang mga kamag-anak at pamilya. Tama, mga kapatid? Because sabi nga dito, marriage significantly impacts emotion. No? It's a major life transition that can bring about both positive and negative emotional shift. No? Pwedeng positive, pwedeng negative. Bakit? Pwede mong ma-experience na napakasaya, no? Maganda ang iyong pakiramdam, or you can also face challenges kagaya po ng emotional exhaustion, insecurity, or conflict, no? Pag-aaway-away. So, ibig sabihin, pag nagpapakasal, masayang-masaya ka kasi in love ka. Balikan nyo yung dating panahon na kayo ay in love na in love. Diba? You are very much inspired. Walang mahirap sa'yo. Punta ka rito. Okay, pupunta ako dyan. You are in the bed of roses. Galante. Lagi nanlilibre, ako na magbabayad, di ba? You're on a cloud 9 and you have full of life and full of love, no? Until hanggang ikaw ay bumukod na at kayo'y nagsama na sa iisang bubong. Tama ba? So, after na kayo bumukod na at nakita kayo nagkaanak na, ngumawa ang bata sa madaling araw, kayo na ay nagtutulakan, ikaw nang gumising. Ikaw nang magpalit ng diaper. Ikaw nang magtimpla ng gatas. Amen, mga kapatid? So, there comes the emotional exhaustion, insecurity, or conflict. You get that, mga kapatid? So, hindi laging masaya, meron ding malungkot na pagkakataon. So, there's an emotional problem with that. Pero, balikan natin. Ano nga po bang disenyo ng Diyos sa original na disenyo ng Diyos sa mag-asawa? Genesis 2:18. Look at this. The Lord God said, it is not good for the man to be alone. No? Hindi maganda sa isang lalaki ang mag-isa. Anong ginawa ng Diyos? I will make a helper suitable for him. So, alam ng Diyos na hindi
okay na mag-isa lang ang lalaki, hindi lang mag-isa si Adan. Hindi rin okay na wala siyang kasama, wala siyang kausap, walang karamay, no? Kaya binigyan siya ng Diyos. Lumikha ang Diyos ng kanyang kapareha. Ano po yung nilikha niya? Suitable helper. Amen? So, ang Greek word po na, ang Hebrew word ng salitang helper ay ezer. Sabi nga natin, ezer. Yan. It means a front. No? Front. Ang ibig sabihin ng front, a deceptive appearance. No? A cover. Ibig sabihin, hindi talaga siya yung nakikita. Meron nakatakip. No? Pinagtatakpan ang iyong kahinaan para hindi ka mapahiya, hindi ka bumagsak, hindi ka pagtawanan ng ibang tao. So yan ang binigay ng Diyos na kapartner ni Adan. A front is there. What else? Succor. Ang ibig sabihin ng succor ay one who helps, tumutulong ba? Aids, support, sumusuporta ba? Assist, and give relief. No? Nagbibigay ng ginhawa, hindi stress. No? Give relief. No? Ang sabi pa ng Oxford Dictionary, ang ibig sabihin ng succor ay assistance and support in times of hardship and trouble or distress. Kapag lalo na problemado na si Mr., si Adan, ibinigay si Eva para maibsan ang kanyang problema. It means reinforcement of troops. No? Nagpapadala ng maraming mga sumusuporta sa kanya. Kaya mo yan. No? Malalampasan mo rin yan. God will provide. No? Amen mga kapatid? Amen. So, ang isa naman pong titingnan nating salita ay suitable. Sabi nga natin suitable. Yan. Ang ibig sabihin naman nito ay in Hebrew, neged. No? It means part opposite. Sa Tagalog, kabiyak. No? So, it refers to a piece of or a portion of something opposite. No? Ito yung buo. Pag hinati mo, kabiyak. Pag pinagsama mo, nabubuo ulit. But it is not just material or physical things. Hindi lang para magkaroon ka ng physical na mga bagay o ng pera. Kundi, it's not just physical, kundi emotional din. Sabi nga natin, emotional. Ibig sabihin, ang iyong kabiyak dapat, kung mag-aasawa ka, hindi mo kagaya na magagalitin. Magagalitin ka na nga, magagalitin din siya. Anong mangyayari? Sasabog kayo. Hindi rin dapat parehas kayong gastador. No? Hindi rin dapat parehas maingay o kaya malakas maghilik, no? Dapat po magkaiba kayo. Dapat sa umpisa pa lang makikita mo na 'yan, no? Habang nagliligawan pa lang, no? Nagsisimula pa lang, kaya ipag-pray mo sa Lord, Lord, siya na nga po ba ang para sa akin? Amen mga kapatid? Amen. So, ibig sabihin, pinagtatakpan niya yung kahinaan mo. Amen po mga kapatid? Kasi nga, neged means binubuo ka niya, complementary. Yan, sabi po dyan sa baba naman. It is combining in such a way as to form a complete whole or enhance each other. So, it means specifically a counterpart, a mate, a better half. No? Diba sabi, this is my better half. It's either a wife or a husband, a partner, or a companion. So, maliwanag po ba yun mga kapatid? So, ang neged, siya ang bumubuo sa iyo. So, pag pinagsama ang ezer at neged or suitable helper, ang ibig sabihin po nito, yung partner na bibigay sa ng Diyos, siya yung magpupuno sa kakulangan mo. Paliwanag po ba ng kapatid? Amen po ba? Amen. At siya rin yung nagtatakip sa mga kahinaan mo para hindi ka bumagsak. Na madalas tayo dito bumabagsak eh. Yung kahinaan ng ating asawa ay lumalabas. Yung baho niya, yung kapalpakan niya. Kaya minsan, imbis na tinutulungan mo siya, suporta mo siya, lalo siyang nai-stress sa iyo. Amen po mga kapatid? So dapat po ezer and neged. No? Dapat nagiging kompleto ka dahil sa kanya. You complement each other. Amen po ba mga kapatid? Yung strength and weaknesses ninyo nagsasama para kayo mismo, yung kahinaan mo na i-enhance para lalo kayong mapabuti. Are you still with me mga kapatid? So, this is the design. Ito po yung masayang tagpo ng mag-asawa
na dinisenyo ng Diyos sa Biblia. Nakita niyo po yan? Walang away, walang gulo, happy lang. No? Ito yung perfect na mundo na ginawa ng Diyos para sa mag-asawa. Kaso anong nangyari kay Adan at Eva? Nasira ang magandang pagsasama dahil sa sin or kasalanan. Amen po mga kapatid? Amen. Kaya naman sabi rito, a woman should complete a man and never compete with the man. So dahil sa kasalanan, imbis ang babae ay tumulong sa kanyang asawang lalaki, ay pagkompetensya. Bakit ba binigay si Eva? To complete Adam. Bakit? Siya ang nawawalang tadyang or rib. Diba? Nawala. Ibinigay ang nawawalang tadyang. Kumpleto na siya ulit. Para maging helper ni Adan. Hindi para maging kakompetensya. Hindi nagmamagaling, hindi nagmamataas si Eva. Maliwanag po ba na kapatid? Genesis 2, 19 to 20. Malapit na po tayong matapos. So God took some soil from the ground and formed all the animals and all the birds. Then he brought them to the man to see he would name them, to see what he would name them. And that is how they all got their names. No, sa madaling salita, pinakita muna ng Diyos lahat ng mga hayop kay Adan. Pero wala siyang makita na pwede niyang makatulong. 20, so the man named all the birds and all the animals, but look at that, but none of them was a suitable companion to help him. No? Nakita niya, merong Mr. and Mrs. Elepante, merong Mr. and Mrs. Gorilla, merong Mr. and Mrs. Hippopotamus, merong Mr. and Mrs. Lion, may Mr. and Mrs. Papa and Mama Bear, no? Pero wala naman siyang Mrs. no? Or Eva na kasama. Kaya anong ginawa ng Diyos? 22, yan, 21. Then the Lord God made the man fall into deep sleep, and while he was sleeping, pinatulog siya ng Diyos ng malalim. He took out one of man's ribs and closed up the flesh. Kaya makikita mo, ang Diyos ang pinakamahusay na surgeon. Bakit? Kinuha niya yung rib, binuksan niya, at isinara niya rin. Diba? Kasi merong ibang mga doktor, hindi marunong magsara. Amen mga kapatid? 22, he formed a woman out of the rib and brought her to him. No? Pinuhulman niya yung rib na yon at ibinigay kay Adan. Dinala siya kay Adan. So, di ba ang ribs natin ay nasaan? Nasa side, sa gilid. Kaya ibig sabihin, ang mga babae ay sidekick eka. Ano ba yung ibig sabihin ng sidekick? Partner. Amen po mga kapatid? Tagapagtanggol ng lalaki. Amen mga kapatid? Therefore, sabi diyan, woman, the only legitimate person that can fill man's emotional needs. No? Person, the only legitimate person. Not animals, not things, not even yung mga nagdadamit, babae, o kaya mukhang babae, mga crossdresser, mga lalaki pa rin yun eh. Diba? Ang makakapuno lang ng emotional need ng isang lalaki is a woman. It is a person. Amen mga kapatid? Amen. Last verse, Genesis 2 verse 23. At last, Adam exclaimed, she is part of my own flesh and bone. She will be called woman because she was taken out of man. 24. This explains why a man leaves his father and mother and joins his wife, and the two are united into one. So, yan pala yung disenyo ng Diyos sa marriage. Aalis, iiwan, bubukod ang lalaki, iiwan niya ang kanyang nanay at tatay. Amen na kapatid? And if this is the design of God, we must obey and follow that authority sa Diyos. Amen na kapatid? Now, kung ayaw mong bumukod, huwag kang mag-aasawa sapagkat hindi para sa iyo ang pag-aasawa. Amen na kapatid? And you will see a lot of benefits kapag ginawa mo na kayo magsarili at bumukod ng bahay. Maliwanag po ba na kapatid? Amen. Therefore, God designed that marriage should be the number one human source of emotional fulfillment. Sana makita natin na sa marriage, dito tayo makakakita ng tunay na kasayahan at fulfillment sa ating buhay. Amen na kapatid? Kaya ikaw ang mamimili. Sabihin sa katabi, ikaw ang mamimili ng iyong mapapangasawa.
It's either, ano bang mapipili mong mapapangasawa? Dalawang tao lang meron sa mundo. It's the doer or the thinker. No? Anong gusto mo? Doer or thinker? Or both? No? Pag sinabing doer, siya yung gawa lang ng gawa, layas ng layas, no? Sabi niya, alis na ako kasi may gagawin pa ako eh, no? Or yung thinker naman, siya yung isip ng isip, no? Matalino naman siya, kaya lang walang nagagawa kasi isip ka siya ng isip. Amen mga kapatid? So, mamimili ka. At kung ano ang mapipili mo, piliin mo ang magpapasaya sa iyo. Can you hear amen? Amen. Kaya po sa mga nagbabalak mag-asawa, yan, to be continued po. Huwag po kayong mawawala, don't be absent. Kung gusto niyo maging masaya sa buhay may asawa, so baybayan po natin ang series na ito. Amen? Have you learned something? Amen. Palapakan po natin ang Diyos na buhay. So what is our Macarius challenge, everybody? Enjoy life under God's authority. Again, enjoy life under God's authority. Kapatid, pwede kang maging masaya. Pwede mong enjoyin ang iyong buhay habang sumusunod ka at naglilingkod sa Panginoon. Kasi ang layunin ng Diyos, kaya Kanya nilikha, kaya Kanya tinawag, ay para mag-enjoy sa iyong buhay. To have a super blessed in Macarius life in Jesus Christ. Amen po mga kapatid. Ayan, palapakan natin ang Diyos na buhay. May natutunan po ba tayo? Amen. So kung may natutunan po tayo, tayo po sumandaling manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat tunay na mabuti ka sa amin. Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi ka nagkulang sa amin. You have provided material blessing and you also provided emotional blessing sa aming mga buhay. Kaya Panginoon, dalangin namin that we will always appreciate lahat ng pinagkaloob mo sa amin ng mga pagpapala. At Lord, patuloy na kami maglingkod sa iyo, magpagamit sa iyo, habang kami po ay binibigyan mo ng maraming blessing at pagpapala. Lord, dalangin namin na patuloy sama mo kami sa mga susunod na pag-aaral at pinabalik namin sa iyong pinakamataas sa papurit pasalamat. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Amen. So ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Enjoy life under God's authority. Thank you so much po sa inyong time. Ako po si Pastor Gani V na nagsasabing, stay super blessed, stay Macarius in Christ. To God be all the glory. See you next time.